Pagkatapos nga po ng isang malakas na bagyo mula kagabi at umabot pa nga sa signal number 10. So guys, nung nakaraan lamang ay dumaan tayo dito at ito na ngayon yung outlook niya pagkatapos ng nakaraang gabi. Itong punong ito ay hindi natin alam kung makakasurvive pa siya, kung may tatayo siya sa dati, kasi naungkat, ayan o, umangat na yung kanyang ugat mula sa kanyang pinatatayuan at hindi pa yan yung nakakalungkot kasi kita natin yung kasunod nito. So from here, ayan, nagka putol-putol yung kanyang kahoy, bali-bali siya. So hindi pa yan maaayos sa ngayon kasi meron pa rin talagang signal number 8 sa ngayon. So ayan ang nangyari after last night ng typhoon. Grabe yung experience ko nung typhoon number 10 kagabi kasi halos lumipad yung bintana namin, guys. Luckily, kasi hindi. Ano lang kasi ng typhoon dito kasi umaarangkada siya kapag gabi na. So, yan yung outlook dito sa labas ng sa ibaba ng aming building sa park dito sa Providence. So, isa lang yan dito na maipapakita ko pa sa inyo. At sa likod ko, guys, ito naman siya. So, nilagyan ito kanina ng harang ng mga pulis dahil may nasira yata dito. Ayan, dinlagyan to ng harang. So something wrong with this. I don't know kung anong reason bakit mayroong harang to, guys. So let's go sa other places naman. At talagang bumaba ako para lang matutukan natin tong bagyong si Saula. So, ito yung condo dito namin, guys. Providence Center sa North Point. At mula nga sa bahagi nito ng Tong Soy Road, dito pa rin yun sa North Point. So, ito yung park dito, guys. Ayan. Maraming nagtumbahang puno na sobrang napakalaki ng ayusin ng bagyong ito kasi tingnan nito, pinakamalaking puno dito. Ayan, grabe. So natumba siya. Marami pa rin mga lalaki dito hindi tumitigil sa pagdamo. So, ang daming aayusin yan after ng typhoon dito, guys. Ayon sa mga Chinese, pinipreserve nila yung malalaking puno dito dahil nakakapagbigay sa kanila ng isang magandang kagandahan ng parke kasi malinaw at may pugat pa nga eh. Yan. So that pugat. Si Lolo nakatulog na rin dito. Hindi ako napansin. So mula sa puno na yon, ito yung naputol na puno dito, guys. Ayan o. So napakalaking puno na napakatagal na ring panahon na nakatayo rito mula pa ako nang dumating. So ilang taong dekada na rin. Ayan, sobrang laki ang damage ng Saula Typhoon number 8. Talaga namang nakakatakot kasi kagabi pa lang talaga sobrang dangerous kasi akala mo talaga mapipigtas na yung bintana sa sobrang lakas kasi nag-typhoon number 8 naman talaga. Sabi nga is
since 1967, ngayon lang ulit nagkaroon ng typhoon number 10 dito sa Hong Kong. So that is within almost 55 years nangyari yon. So ngayon nga lang daw na ulit itong typhoon number 10 dito sa Hong Kong. So dumako tayo sa ibang lugar, guys. Tingnan natin naman sa mga parte ng mga establishment ng mga building. Kasi ito parke pa lang to, sirang-sira na. Alright? Walang tigil ang ulan hanggang sa ngayon, September 2. Ayan, hindi pa rin bumababa ang typhoon number 8. So, ito, under ng tulay mula sa other side ng North Point going up to Central. This is reality happening last night, guys. Sobrang daming kalat. Alright, so may mga pulis din doon banda. Checking kung anong mga nangyari. So, yan. Naririnig nyo na sobrang lakas pa talaga ng ulan. So, dangerous na tumawid tayo. Some of the yung nakikita natin dyan sa opposite, guys, is tindahan ng mga newspaper yan everyday. How many years na rin yan nandyan? So, ayan, natumba siya. Grabe. So, yan. Tatawid tayo dito. Wala nga dito sa gitna ng karsada. Tumatawid tayo. At some of the shop is still open. Walang masyadong tao, ha. Not very crowded. Saturday ngayon, September 2. Supposed to be crowded kasi nga ang iba sa amin day off pag Saturday. Ako naman going to Central. So may natanaw pa ako dito mula sa North Harbor na punong nagtumbahan din. Para sila yung humapay ba na I bow you. Ayan, one by one. Nagbow lang siya. And also this trees here in North Harbor. Ayan o. Mababaw lang yung kanyang pagkakatanim kaya natumba siya. At saka yung iba naman is naputo talaga yung sanga niya. So I think Sunday or Monday they're going to fix this damage of typhoon. The name of Saula, signal number 9 or number 10 last night, September 2. Sasabi ko lang na yung mga salamin dito matatag siya. Very strong. So, Harbor North. And this is going to Providence. So, let's go. We're going to take a look somewhere in Central naman later. Punta tayo ng Central, guys. At I'm going to biyahe ng MTR.
So, North Point Station, going to, punta tayo ng Central. Alright. Ang MTR, walang katao-tao din. Very few people walking here inside. So, not the same as normal day na walang pangyayari, walang typhoon. A lot of people talaga back and forth. So, ngayon napaka-linis. Mangilan-milan lang. 10 minutes, so we have to wait until 2 minutes, 10 minutes. And part of Central, guys, walang masyadong tao din. Here. So, yun lang nagmumula sa mababang train from North Point kasi nandito tayo sa Central. So, punta tayo dito. Akyat tayo sa exit G. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Feather Street, dito sa Central. At ito yung outlook dito sa Central, no? Walang katao-tao. But, katulad sa pinanggalingan natin, is meron pa rin mga puno na nagbaksak dito. Ayan, hindi matatag yung kanilang pagkakatanim. Talagang sobrang lakas ng hangin na nangyari kagabi. So, ito yan. Yung labas ng Central dito sa may landmark. Natumbahan na siya. Okay. So, yan guys. Siguro, ibabangon nila yan, tatatalian, tapos lalagyan ulit ng simento para mabuhay siya ulit. Yan yung outlook dito sa Central. Umuulan pa din. At yung kabilang niya, Feathers Building, isang lumang building. Pero Hong Kong Bank yan guys. Hong Kong Bank sa loob. And this is landmark atrium. So, let's get inside here. Tingnan natin. So, ito yung mga expensive na mga bilihin dito sa landmark. Like yung mga Louis Vuitton. Louis. Valentino guys. There's nothing special here. Just like this. Hala, ito. Ito na yung makikita sa loob dito. Very beautiful. Siguro sa gabi, maganda rin to kasi may mga like that, small fountain. Mostly nandyan na yan siya. Pero tinatanggal yan. Tapos kapag may mga events, so pinapalitan ng mga iba't ibang klase niya. So, ganda ng kulay niya. Not rainbow. Para siyang maasul-asul na green-green. So, ito yung outlook ng landmark here. Fendi and those bag. Mga expensive Celine, Bodega. Ang lakas ng ulan sa labas, guys. So, kailangan natin umakyat para doon tayo manulay papuntang
worldwide. Akit tayo dito. So, pwede naman ng manulay dito papuntang worldwide. Ayan yung outlook niya. Harvey Nichols, Valentino, Dior, Alexander McQueen, Balenciaga. So, nandito yung mga expensive na mga bilihin. Tiffany Foods, we have to get this. So, mula dito sa taas na, ito yung matataman natin dito. Tayo number 8 pa rin nakasignal. Ayan, yung baba. Doon tayo nanggaling, guys. So, pupunta tayo ng worldwide. At, yun nga, para hindi tayo mabasa ng ulan, dadaan tayo dito. Typhoon signal number 8 pa rin. Ito yung labas. So, yung mga dahon niya is hawi-hawi na rin. Grabe yung ulan, malamig. Daanan to ng tram going to Kennedy Town. At that area is worldwide. So, doon tayo dumaan. Pupunta tayo doon. So, we're going to Charterhouse ngayon. Charterhouse is worldwide din. Home to leading international investment banks and financial institutions. Hong Kong Lands. Binalutan siya ng mga newspaper. Hong Kong Prince Building is linked to one of the world's leading hotel. So, yung building na to, binalutan siya ng mga news. Yan guys, puro siya mga business recommendations. 1973, Alexandra House was the third building with the Alexandra name to stand central. Right. And this is the outlook. In 1965, Hong Kong Land became the first developer to construct the footbridge over a major public road in the Chater Road Bridge na pinanggalingan natin. So, dito tayo nanggaling. Yan ang panahon na lumang-luma pa. And Hong Kong Land over 130 years in the heart of Central. Wan Chai, military barracks, men of war, arcades, naval dockyard, crickets. Luckily, not much people surrounded here. And from the mountain, panorama of Hong Kong. Right. So, ito yung city of Hong Kong Central, guys. Dito sa Charterhouse Central worldwide. So, nandito tayo. So, yan. Binaha siya dito. Too much water.
Hindi pa rin tapos ang Baguio. And look at that. Alright. Ito yung labas. Galing tayo doon kanina sa Chatter Landmark Outrio. Landmark Outrio. Outlook of Central.